Na po ako. So ito ako ngayon, ayan, yung transformation na ginawa ng easy sa buhay ko. Kung bakit ako nakarating sa sitwasyon na 'yan, 'di ba? Sa itsura ko na 'yan na kung ano man yung achievement ko ngayon is because dahil sa napakagandang opportunity na nakita ko lang dati din sa online. Kagaya nyo, kung bakit kayo nandito ngayon sa Zoom, it's because alam ko na isa din kayo sa mga OFW na dati, kumbaga nagdadasal, 'di ba? Nangangarap na mabagong buhay, 'di ba? Matagal na sa abroad pero parang ganun pa rin yung nangyari, walang pagbabago, paulit-ulit. So, hindi na ako ano sa mga karanasan ko bilang OFW, ito na lang yung slide ko. Ito nung naka-blue ako, ayan, nung inawardan ako sa Araneta Coliseum para awardan as silver executive ng company. So dito sa negosyo natin, sa opportunity natin, 'di ba? Lahat ng sipag, effort, pagod natin, pagsasakripisyo natin, bibigyan talaga ng company ng kumbaga reward. 'Di ba? Ito lang makaakyat ka lang sa stage ng Araneta. 'Di ba kung normal na empleyado ka or ano yung ginagawa mo sa labas, hindi ka makakatungtong sa stage ng yan. 'Di ba? Lalo na sa MOA or sa Philippine Arena. So isa tayo sa napakaswerte na mabigyan ng pagkakataon na mabagong buhay, ma-experience yung ganito. So ito naman yung naka-white ako, ayan. Nung time na yan, nagbakasyon po kami sa Palawan kasama ng community. At dito ko lang din na-experience mag-travel. Yan, first local travel ko po. Ayan, sobrang saya kasi syempre dati, isang OFW, never naman tayo nagtawag dito, nagpangarap or inasam na mag-travel. Pero dito sa ating opportunity, binibigyan tayo ng pagkakataon. Ayan. So, ay, ayun, tama. Ayun. My life before easy. Hindi ko lang makita masyado yung full na ano ko. So, ito ako dati. Ayan. Nakikita ba? Oo, agta, no? Agta. So, sobra. So, grabe yung ng buhay namin sa bukid. Siyempre, mahirap. Sobrang hirap yung buhay namin sa bukid dati. At kung mapapansin nyo, kung sa hindi nakakakilala talaga sa akin, at alam nyo kung paano mamuhay sa bukid, syempre magsasaka yung magulang ko, naranasan ko ring magsaka. Naranasan ko ring magtrabaho sa tubuhan, magtanim ng palay, naranasan ko lahat yan. 'Di ba? Kulang na lang ano mag-araro ako. Pero yun nga kasi yung papa ko talagang lahat ng trabaho sa bukid ginawa niya. Doon kami nabuhay. Doon kami binuhay ng magulang ko. Hindi naman kasalanan ng parents natin na pinanganak tayong mahirap eh. Kundi hindi din kasalanan ng magulang ng parents natin na pinanganak silang mahirap. Sa atin, kasalanan natin kapag mamatay tayong mahirap kasi may opportunity na eh. 'Di ba? Igagrab mo na lang, gagawin mo na lang. So ito ako dati. Imagine niyo na lang. So parang balikan ko tong ano na to, ewan ko na lang talaga. Oo. So pero masaya naman bilang nabubuhay ka as simple, masaya, pero hindi mo lang talaga ma-experience yung buhay mo ngayon. Ang buhay ko ngayon, hindi ko talaga to ma-experience kung hindi ko ginawa yung easy. So para kanino, ito yung aking deepest why. Umalis ako, maliliit pa yung mga anak ko. Ayan, yung sitwasyon na yan, naalala ko. Dati, habang nag-aaral tong aking anak, panganay, sa kinder, itong bunso ko, bit-bit ko rin yan. Para ihatid yung anak kong lalaki. Hindi lang para maghatid, kundi nagsa-sideline akong manicure pedicure doon sa school. Nagtitinda ako, dala bit-bit ko yung paninda ko, dalawang kamay, tapos nakasabit to. 'Di ba? So, grabe yung ano, ako kasi yung tao na hindi lang, kumbaga hindi papayag na hindi kumita. Ayoko rin kasi nga yung trabaho ng asawa ko, construction worker. So, bilang construction worker, magkano lang kinikita noon? 'Di ba? Weekly, nasa 1 to 1.5. Yung pagkakasyahin namin sa buong linggo ulit. So, paano ko pinagkakasya? Diskarte lang talaga. Kaya lahat ng pwedeng ibenta, niluluto ko sa umaga, ibebenta ko pag naghatid ako sa anak ko. Parang ano lang, double purpose. 'Di ba? Naghatid ka, kumikita ka, nagbebenta ka. So, yung kinikita ko noon, niro-rolling ko lang din. Aalis ako, pupunta akong baryo, malayo yung baryo, lalakarin ko lang yon mga 1 kilometers away sa bahay namin, bahigit. So nilalakad ko lang yon kahit tanghaling tapat. So yun yung buhay ko dati sa probinsya. At ito yung papa at mama ko, kita nyo naman, di ba? Grabe sa yung ano talaga, sagad talaga sa trabaho sa bukid. No, mga hindi pa naman sila ganun ka-matured yung edad, pero yung itsura nila, di ba?
hindi, kumbaga proud ako sa mga magulang ko, kaya nga ginagawa ko 'tong negosyo na 'to, which is hindi pa nila maintindihan until now. Iba akala nila kasi ano lang 'tong ginagawa ko, pero para sa kanila. Darating yung time, umaasa ako at naniniwala ako na itong ginagawa ko, masusuklian ko rin yung pagsasakripisyo nila sa amin. Siyam kaming magkakapatid na buhay kaming lahat. 'Di ba? Ang sipag ng magulang ko. Tama? So, sa akin naman, kaya ko 'to ginagawa is ito, kailangan mo lang talagang alamin kung anong deepest why mo dito. Hindi mo tatanungin yung mentor mo or sinong nagpasok sa'yo dito, nag-invite sa'yo dito, paano gagawin 'tong negosyo. Kundi ang itatanong mo, bakit gagawin mo itong negosyo? 'Di ba? Bakit nga ba? Ikaw nakakaalam nun. Ikaw nakakaalam kung para kanino at bakit mo gagawin yung negosyo na 'to. Kung ikaw ay may mga magulang pa kagaya ko, it's about time na bilisan mo, hatawin mo 'to kasi nga ang oras hindi natin 'yan mahahawakan, hindi natin 'yan mapipigilan. So hangga't nandito pa yung parents natin, buhay pa sila, maiparanas natin sa kanila balang araw yung magandang buhay na alam naman natin is pangarap din nila para sa atin, 'di ba? So, hindi nila nagawa 'yon, tayo yung maggagawa nun para sa kanila. Okay po? So, ayan, dahil sa hirap ng buhay, nag-decide mag-abroad. So, pa-selfie-selfie lang yan, pero pagod yan. Naka ano lang yan, naka-filter. O, di ba? O, tayo, ako kasi hindi ako nagpo-post ng mga picture ko na nagtatrabaho ako, na parang losyang-losyang ako sa abroad. Hindi. Kasi gusto ko, pag na-post ko, maganda pa rin ako. 'Di ba? Kaya akala ng parent na magulang natin, pamilya natin, ay ang ganda ng buhay ng anak ko doon, ang ganda ng buhay ng asawa ko doon, 'di ba? Nakakakilala sa atin. Ay ang ganda ng buhay niya, gumaganda siya. Pero fake 'yan. 'Di ba? Fake 'yan kasi filter lang 'yan. So ito yung buhay ko, ayan, all around kasi nag-iisa lang ako nagtatrabaho sa bahay o gawain ng lalaki, car wash. Ginagawa ko rin 'yan, nag-aalaga ako ng aso na mas malaki pa sa akin, na kapag tumayo siya magkasing tangkad na kami, mas matangkad pa sa akin, 'yon, 'di ba? Eh, yung aso pa naman pag may makakitang pusa tumatakbo at talagang dala niya talaga ako. So, ang ang lakas lang ng loob ko kasi alam mo 'yon, iba takot sa aso, pero ako na-conquer ko kasi maliit pa yung aso, ako na nag-alaga. Pero nakakabwisit din minsan kasi tatay sa loob ng bahay, 'di ba? Gigising ka ang baho ng dumi ng aso, ihi. So, ako naglilinis nun. So, lahat yon sakripisyo talaga, pagtitiis talaga hanggang sa matapos ko yung kontrata ko. Actually, by the way, itong trabaho kong 'to, bago ko natapos yung kontrata ko is nakatatlong employer po ako. Grabe 'no? Sabi ko sa unang employer, hindi ko kaya kasi sobrang laki ng bahay, may mga bata, nagkasakit ako. Pangalawang employer, nag 6 months ako doon, akala ko matatapos na yung kontrata ko doon, pero binalik ako ng amo ko kasi nga merong mga hindi niya ako nagustuhan, hindi ko rin parang time na yung buntis, mahirap pakisamahan yung amo natin kapag buntis lalo na kapag tayo yung laging kumbaga naglilihi sa parang tayo yung pinaglilihian. So nung time na yon, siyempre hindi natin malaman yung isip ng ating employer, 'di ba? Kahit mabait sa atin, minsan ibabalik na lang tayo bigla. So yun yung nangyari sa akin. At then sa pangatlong employer ko, doon ko na talaga pinagtiyagaan. Nagtiyaga talaga ako na matapos ko yung trabaho, ay yung kontrata ko doon kahit na araw-araw kong sinisigawan, ginigising ko yung mga alaga ko, walang mura na hindi kumbaga hindi sila gigising, walang mura yon, araw-araw yon. Kaya mapapaiyak ka na lang talaga kasi bakit ginagawa mo lang naman din trabaho mo. Kapag malate sa school, papagalitan ka pa ng amo mo, bakit hinayaan mong malate, 'di ba? Parang wala kang kalalagyan. So yun yung ilan sa experience ko as OFW. Sobrang hirap na which is ang pamilya natin sa Pinas, hindi nila alam yung hirap natin doon. Ang alam lang nila maganda yung buhay natin doon kasi nga, 'di ba? Nakikita nila sa picture, masaya tayo. Nakikita nila sa picture na okay tayo, pero ang totoo behind that is ilang araw na iyak, tama? Ilang buwan na pangungulila, 'di ba? Homesick kumbaga. Hindi lang araw kundi kahit taon nga eh, 'di ba? Bago ka maka-adjust na sanayin ang sarili mo na malayo ka talaga sa kanila. Na kahit nagkasakit ka, wala kang ibang tatawagin, kung wala kang ibang aasahan na mag-alaga sa'yo, magluluto ng pagkain mo, babangon ka at babangon ka talaga. Tama?
So, yun yung mag-motivate sa akin na balang araw ayokong tumagal dun sa abroad na ganun yung nangyayari sa akin. So, nakita ko tong opportunity, nakilala ko yung tao na to online na hindi ko naman, actually wala akong picture naming dalawa. Um, Naghaw ako at doon sa paghaw ko, naintindihan ko naman siya ng simula kasi pangatlong network ko na to. At dati kumikita ako sa una, dalawa, pangatlo. Ngayon, pangatlong network. Sabi ko, kung kumita ako dun sa una, for sure, kikita ako dito, basta aralin ko lang. Nalaman ko rin yung mga multiple accounts kasi inara ko bago ako nag-join, pinag-isipan ko muna kung magsi-single account ako or mo-multiple ako. So, nakita ko yung advantage. Kung kaya ko naman pala ibagsak yung multiple accounts, bakit hindi? 'Di ba? Kasi ganun din naman yon. Tama? So, sa akin prefer ko, nung nag-start ako dito, 15 accounts. So, hindi ganun kadali yung magbigay ng pera sa taong hindi mo kakilala. Tama ba? So, pero sa akin, nilakasan ko yung loob ko kasi kumbaga naniniwala ako, ngayon naintindihan ko na yung sinasabi nila na hindi pera yung puhunan mo dito, kundi lakas ng loob. Kasi kahit may pera ka pa, kung hindi malakas yung loob mo, mahina yung loob mo, hindi mo talaga 'to magagawa. Kasi maraming doubts diyan at takot. Tama ba? So sa akin nilakasan ko, inaral ko siya 2 to 3 hours per day after ko matulog. Ayan. So kumita ako dito ng 38,600 doing it part-time. So doon ako na parang napaisip na kung nagagawa ko man pala kumita ng ganito kalaki part-time, bakit hindi ko siya gawing full-time? So, nang time na yan, ayan, nag-decide ako na mag for good dahil kung, yun nga, sinabi ko, kung kikitain ko yon, 'di ba, part-time, pwede ko siyang kitain full-time at mas malaki pa. Actually, pa for good sa akin sa Mentor John B. Kasi nung nagbakasyon ako noon, is nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap sa personal. So, sobrang grateful kasi ang isang Hall of Famer, 'di ba, binigyan tayo ng pagkakataon na makausap personal. So, lahat naman dito nakakilala kay Mentor John B. San Juan, 'di ba? No, magpasalamat lang tayo kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo makapag-realize ba, hindi natin mapag-isip-isipan na talaga palang mas maganda na if for good, kumbaga if full time mo talaga to. Kasi kung full time ka, todo mo na 'di ba? Wala ka ng reservation sa sarili mo. At ang gusto natin dito is hindi na bumalik ulit ng abroad para magtrabaho ulit. Soon, pupunta tayo ng abroad para magbakasyon naman. 'Di ba? Sinong gusto na magbakasyon ng abroad? Sino gusto na mag-travel sa abroad na ibang tao na ibang lahi na naman yung magsisilbi sa atin, hindi tayo yung magsisilbi sa kanila. Sino nga? Type 1 or ako? Ayan, sige nga, sino magta-type diyan? Kasi kapag sinabi mo daw at kumbaga ina-attract mo, mangyayari yun sa'yo. 'Di ba? So, nung umuwi ako, ito yung mga naipon ko. Sino yung may mga naipon dyan na ganito kakapal? Na mga resibo. 'Di ba? Ayan, inipon ko talaga 'yan. Pero yung iba hindi ko pa nasama, oo, natapon siguro. Pero 'yan, hindi ko na masara yung wallet na 'yan. Ewan ko bakit napakaswerte ng wallet na 'yan. Puro resibo ang laman, 'di ba? So, pa nung umuwi ako dito, iniwan ko na. Iniwan ko na kasi ano ba naman ang gagawin ko diyan? Hindi naman pwede pagpapalitan 'yan sa LBC or Palawan, 'di ba? Hindi na pwede masuklian 'yan ng pera. Pero kung pwede siguro, di nakakuha tayo ng 1 million diyan, 'di ba? Pero hindi hindi. So, iniwan ko 'yan, nag-for good ako dito. So, to cut the long story short, ginagawa na natin yung business. Ito na yung mga business partners natin dito online. Online ko 'tong ginagawa at online ko sila nakilala. So, may mga OFW tayo dito, hindi pa 'to updated. Kasi nga, wala talaga ako time para mag-edit, oo. Parang ano lang, rush lang 'tong ginawa ko. So, ang kagandahan lang kasi dito, marami tayong matutulungan na mga kapwa nating OFW na gusto na rin for good, gusto na rin magkaroon ng exit plan, 'di ba? So, ito yung chance natin na kung tayo natulungan, nandito na tayo sa opportunity, it's time naman na mag-share ng opportunity sa iba para makatulong din tayo. Okay po? So, yung first local travel ko, ayan, nag-ala turista tayo sa Palawan.
'Di ba ang sarap sa feeling na makapag-travel ka, na dati-dati, ang hawak-hawak mo puro map tsaka ano, walis, 'di ba? Vacuum. Ngayon pasagwan-sagwan tayo, naranasan natin magsagwan-sagwan sa Palawan at feeling turista tayo diyaan. Yung sabi ko nga, OFW noon, turista na ngayon. So, sinong gusto mag-travel? Local, international, 'di ba? Lahat tayo, tama ba? So, claim na natin 'yan, claim it. So, ito yung mga travel spa, ayan, kung saan-saan kami napupunta. Ayan yung community ko na kung saan kasama-kasama ko, nung ginagawa ko 'tong business. And then naranasan nating tawag dito, ma-recognize as top 8 sa buong high society nung January 24, 23. Kaka for good ko pala. Ay, hindi pa ako niyan nag for good. OFW pa ako niyan sa abroad. Then, nung month of June, for good na ako niyan at naging top 6 tayo. Ayan. So, nung June 23, na-hit ko rin yung 100,000 income. Kumbaga, na-achieve ko rin yung 100,000 income ko dito sa negosyo natin. So imagine mo ilang months lang na-hit ko yung ganyang kalaking income pero sa pag-a-abroad natin never tayo makakaipon yan. Ako almost 5 years ako sa abroad pero never akong nakaipon ng ganyang kalaking pera. So ayan, nagkaroon din check-in na rin tayo na worth 92,523. So, sobrang pasalamat ko talaga sa Panginoon. Bakit? Binigay niya 'to sa akin ng opportunity. 'Di ba? Pinakita niya sa akin yung opportunity na 'to. Kumbaga answered prayer sa mga dasal ko na ito na talaga yung kumbaga tinuturing ko na answered prayer sa akin. Kasi kung hindi dahil sa opportunity na 'to, hindi ko mararanasan kung ano yung naranasan ko ngayon, kung ano yung nararanasan kong buhay ngayon. Hindi ko mararanasan yun kung hindi dahil sa opportunity na to. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon unang-una, 'di ba? At the same time, sa sarili mo kasi nga ginawa, kumbaga nag-decide ka na once na the moment na nag-decide ka na gawin ng negosyo, parang nag-decide ka na rin na gusto mong mabago na yung buhay mo. 'Di ba? At the same time, sa tao na nagdala sa'yo sa opportunity na 'to, sa taong nag-invite sa'yo, nag-share ng link na 'to sa'yo, at kung sino man yung nagha-handle sa'yo, napakaswerte mo kasi nga sila yung mga tamang tao na magdadala din sa'yo sa tagumpay. 'Di ba? Wag ka lang bibitaw kasi kahit saan ka man dalhin, kailangan ikaw mismo sa sarili mo maniwala ka na kaya mo. 'Di ba kasi kung ibang tao na hindi mo kaano-ano naniniwala na kaya mo, how much more ikaw, 'di ba? Kailangan mo lang ding maniwala talaga at lakasan lang ng loob. No matter what happen, ang pinakamataas na commitment dito, no matter what it takes, gagawin mo yung business. Bakit? Kasi buhay mo, kumbaga buhay mo yung babaguhin dito, 'di ba? Buhay mo yung ma mag kumbaga ikaw yung pamilya mo yung magbe-benefits nito. Mabibigay mo yung magandang buhay sa pamilya mo. Tama? So no matter what it takes, hanggang hindi mo nakukuha yung success na gusto mo, tuloy-tuloy ka. 'Di ba? Ano man yung mangyari. So ayan, ito yung cheque ko. 'Di ba sobrang sobrang napakasarap sa pakiramdam na dati. Wait lang, palubat yung sa aking palubat yung aking laptop. Ayan, o charge mo na 'yon. So dati kumbaga na-inspire lang tayo doon sa mga taong naglalabas ng cheque nila, malalaking cheque. Pero this time tayo naman pinarana sa atin ng Panginoon 'to, 'di ba? Dahil sa effort natin, sa sipag natin, at the same time sa tulong ng mga taong nag-ga-guide sa atin. Tama? So, ayan, ito pala yung aking third check. So, meaning, nakatatlong check na ako. So, ngayon, hindi tayo maka-release ng check kasi nga, ng Vivo na yung ginagamit natin. Di ba? Ang ganda lang sa company natin kasi, nag-e-innovate. Tama? Nag-e-innovate tayo. Pero soon, malay nyo, di ba? Babalik yung pag-release ng cheque at isa kayo sa mga kuha ng malaking cheque din. Okay? So, ayan, ito yung sinasabi ko. Na dati, nung nag-start ako nung nag-for good ako, syempre, wala pa akong cheque noon. Nakikipag-picture lang ako dun sa mga malalaking cheque. Na-amaze, na-inspire na ang grabe, ang laki ng cheque nila. So, naku, magkakaroon din ng ganyan. So, dito, nangyari, naglabas tayo ng cheque at tayo naman, kumbaga, tayo naman yung pinipicturan. 'Di ba? Sa atin naman sila nakikipag-picture at maraming na-interview, kumbaga sobrang sarap lang sa feeling kasi nakakapag-inspire din pala tayo sa ibang tao. 'Di ba?
So ayan, nung time na nakaakyat ako sa Araneta Coliseum, nakapagpa-picture ako diyan sa ating isang Hall of Famer na talagang, 'di ba, inspirasyon ng lahat, si Mentor Joseph Lim. 'Di ba? Sobrang sobrang ang sarap lang ng vibes na kapag nakatabi mo yung isang top Hall of Famer, 'di ba? So bilang high school graduate, na-experience na umakyat sa Araneta Coliseum, na awardan ng ganyan, pero sa school, 'di ba? Hanggang service lang talaga yung service award lang talaga yung ano natin, talagang pinatunayan natin, pinanindigan natin yung pagiging masipag eh. No? Pero sa school, isang beses ka na akyat, tapos wala na. Pero dito, habang buhay mo tong kumbaga, maalaala. Kumbaga, ang tawag doon, tatatak sa'yo. 'Di ba? Sa sipag na, sa mga ginawa mong tiyaga, sa ginawa mo sa negosyo natin, tatatak talaga to sa'yo na grabe. Kumbaga, alam mong malayo ka pa sa success na gusto mo, pero malayo na yung narating mo. Tuloy-tuloy lang kailangan, 'di ba? Kasi the moment na ginawa mo na 'to, wala nang balikan. Kasi pag bumalik ka, talo ka. 'Di ba? Kapag umatras ka, talo ka. So, kailangan kahit mabagal, kahit na mahina, kahit na parang walang nangyayari, tuloy-tuloy ka lang din. Lalo na kung may mga downlines ka na, 'di ba? Hindi na tumutuloy, tama? Mga uplines mo na wala na, 'di ba? Tuloy-tuloy ka lang. Kahit kasi ikaw naman talaga yung magwo-workout talaga nito. Kumbaga hindi nakabase sa ibang tao din. Kailangan sa sarili mo. Sariling galaw talaga dapat 'to. Huwag mong iasa kay upline. 'Di ba? Lalong-lalo na kasi si upline guide lang 'yan. 'Di ba? Kasi kung si upline lang lagi asahan mo at hindi mo sinisikap yung sarili mo na matuto, paano ka pag nawala yung upline mo? Tama? So, kailangan talaga hangga't na meron pang naga-guide sa'yo, alamin mo na rin. Kumbaga, aralin mo na rin yung negosyo natin. At ang hindi lang naman yung importante dito, kailangan ang attitude mo towards kung ano ba yung kailangan na maging behavior mo dito. 'Di ba? So, ako talaga sobrang thankful ako ngayon kasi bakit nakapag-share ulit ako. So, ang sarap lang sa pakiramdam na makapag-inspire ulit tayo, 'di ba? So, ayan, yung latest na achievement ko dito, ayan, na-unlock ko na rin yung 200,000 income ko. At ngayon, ay, nitong week, kumita ako ng nasa 23,800 pesos. So, pwede na, dalawang araw lang yon. So, kung nakaya ko, kaya nyo rin. Huwag lang kayong tumigil. Huwag lang kayong huminto. Kailangan nyo lang ding lakasan ng loob nyo. Kailangan nyo lang ding maging positive lagi na kung ano man yung dumating na dagok sa buhay nyo, mga discouragement ng mga tao sa paligid nyo, negative na mga mahal mo sa buhay, basta ikaw focus ka lang dito. Bakit may magandang buhay na naghihintay sa 'di ba? So, ang kagandahan dito kasi since na full-timer tayo, syempre nagkaroon tayo ng time na makapagpa-picture mismo sa may-ari ng company. Tama ba? Ayan, si Dr. Ed, si Doc Connie, yung mga BODs natin, training team natin. So, parang sa araw-araw kong pagpupunta sa office, ayan, yan yung nangyari. 'Di ba? Nakapagpa-picture tayo sa kanila. Na maganda lang dito kasi maraming tao ang magbibigay ng motivation sa'yo. Maraming tao ang magbibigay ng advice sa'yo. 'Di ba? So, sa akin, hindi ako nahiya. Kahit na ilang bisis na ako makipag-picture sa kanila, nakikipag-picture pa rin ulit ako. 'Di ba? Parang doon naman yung talagang excited ako na makita yung mga taong to kasi dati pinapanood ko lang 'to sa Facebook eh, 'di ba? Sa mga Zoom, sa mga live. Pero ngayon na full-timer ako, bakit hindi ako makapagpa-picture kung nakikita ko sila personal? Kumbaga, nagpapatunay lang 'yan na yung company natin legit. Kasi nakikita natin yung mga may-ari, 'di ba? Yung iba kahit na gaano kaganda yung company, hindi mo mahagilap yung may-ari. Tama, hindi mo makausap, hindi ka makapagpa-picture, hindi ka makalapit. Pero dahil sa ating negosyo, anytime, you are welcome. Tama? Ganyan tayo kamahal ng ating mga may-ari ng company at mga board of directors tsaka training team. So ito yung mga success story ng iba't ibang tao na dati pinapanood ko lang sa Facebook. Ayan, sina Mentor Joseph Lim, si Mentor Maylene, dati mga success story nila pinapanood ko lang. 'Di ba? Nandito si Mentor Don, sino pa? Mentor Jerlyn, si Mentor
Zinaida, yung mga OFW dati, si Nanay Chodora, 'di ba? Amin? Ayan, lahat 'yan, yung mga success story nila talaga, inaabangan ko 'yan. Si Mentor Mon Alboro, ayan, grabe din, 'di ba? At ngayon dito si Mentor Adrian. So lahat 'yan, lahat yung mga success story nila, grabe. May mga dating construction worker, ito dating kargador o ito may professional o 'di ba iba't ibang background pero isa lang naman yung point doon eh. Kahit ano man yung estado mo sa buhay, ano man yung pinag-aralan mo or narating mo, kumbaga dito sa negosyo natin, hindi naman tinitingnan 'yon. Hindi mo kailangan na magaling na kapag sumali ka dito. Tama? Hindi mo kailangan magaling na eh. Kailangan mo lang aralin para gumaling ka. 'Di ba alam ko ngayon parang ang iba sa inyo bago pa lang, hindi alam kung kaya nyo ba talaga 'to. Maniwala lang kayo kung na kaya niyo. Ako high school graduate lang naman din ako. 'Di ba bakit ko na kaya? Tama ba? Ikaw kung college level kayo, nakapag-aral kayo ng mas mataas, mas kaya niyo. Tama? So, dito tuloy-tuloy lang kasi walang bibitaw hangga't hindi natin nakukuha yung ating mga pangarap. So ito yung community na sinasamahan ko ngayon. Sobrang ganda lang ng company natin. Bakit? Kasi may mga taong tatanggap sa atin. Tama ba? May mga taong tawag dito tutulong sa atin. Oo. So sobrang saya lang kasi na-feel ko rin sa community na 'to na may mararating talaga ako. So ito lang yung gawin niyo, tip ko lang. Whatever happens nga, basta tuloy-tuloy ka lang dito. Kailangan mo lang dito makikipagkapwa-tao ka. Kailangan mo lang dito willing ka, kumbaga maging mabait. Oo, na magkilala, 'di ba? Maging ano ka lang na kumilala ng ibang tao kasi maraming tao na sa industry natin na tutulong-tutulong sa atin. Okay? Kahit na nag-iisa ka, ginagawa yung negosyo, may mga tao na ano na um, willing kang tanggapin. Okay? So para ipagpatuloy yung pangarap mo. Ayan. So dito sa screen na 'to, ito yung time na nakakyat na kami sa stage. Lumalaban ako para sa pamilya ko. Alam kong mahirap pero kakayanin. Sa negosyo natin mahirap talaga 'to. 'Di ba? Pero ano pa bang yung mahirap sa taong danas na ang hirap? 'Di ba? No, kumbaga same lang naman 'yun. Paghihirap ka dito pero gaganda buhay mo. Pero kung hindi mo 'to gagawin, patuloy kang maghihirap habang buhay. So pipili ka na lang, 'di ba? Mahihirapan ka, naasenso ka or mahirapan ka na hanggang diyan ka lang. So yung choice mo nakadepende sa iisipin mo, sa mindset mo, depende sa effort mo or depende sa galaw mo, sa desisyon mo. So sa akin, kung magde-decide ka lang naman, doon ka na sa desisyon na ikakabago ng buhay mo. Kaya pasalamat tayo talaga sa mga tao na nagdala sa atin dito sa community na 'to, yung Dynamite ba? Ayan, yung community natin. So, nandiyan sina Coach Camilo, nandiyan si Coach Farhana, si Coach Jocelyn. Sobrang ang gagaling at syempre kung sa resulta lang naman, 'di ba? Resulta lang naman, ayan. Sobrang malaki na yung resulta na ipapakita sa inyo. So, hindi kayo titingin sa resulta namin kasi ang resulta ko, hindi ko rin to sinasabi para ipagmayabang din sa inyo, kundi para ma-inspire kayo na kung nakaya ko na maliit nga, small but terrible nga eh, 'di ba? Minsan nasasabihan ako sa office, "Oh, nandito na naman yung bata na inutusan bumili ng suka ng nanay niya, hindi ka pa nakauwi." O 'di ba? Natatawa na lang talaga ako. So, pa yun nga, ang isa la last na lang na iiwan ko sa inyo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan, lagi natin, 'di ba? Kaya natin kasi ang Panginoon nasa likod natin. Ang Panginoon laging gumagabay sa atin. No, ano man yung nangyayari sa buhay natin, hindi natin maitatago sa Panginoon yan. 'Di ba? Kumbaga, lagi kong sinasabi sa prayer ko, what your will, kumbaga, let your will be done sa buhay ko. Kung ano man yung pagdadaanan ko, I always ask strength, courage, na kumbaga ibigay niya sa akin para magpatuloy ako. So yun lang yung pinapanghawakan ko. Alam kong kaya ko eh. Malayo pa pero malayo na. Yan din dapat yung dapat yung isipin na kahit nagsisimula pa lang kayo ngayon, the moment na nag-decide kayo, grabe, malayo na kayo, kumbaga, malayo na kayo sa dating kayo. Okay po, kasi nabago na yung mindset niyo. Nabago na yung perspective niyo sa buhay, yung pananaw niyo sa mga bawat sitwasyon na nangyayari sa inyo, nagbago na. So the moment na magbago na yung isip mo,
congratulations kasi magandang buhay ang naghihintay sa'yo. Basta tuloy-tuloy ka lang. So, thank you so much po, Coach Camilo, Coach Farhana, at sa community, Dynamite. Tama ba? Ayun. So, basta kung napakaswerte nyo kasi nandito kayo at syempre gusto ko rin mag-thank you kay Mentor Ron Calzo, no? Dati pinapanood ko rin yung story niya pero hindi ko na nagkaroon ng chance na magpa-picture kasi wala man siya dito. 'Di ba? Nasa Palawan. Kung pwede lang. Ay, hindi, may picture pala kami niyan kasi nung pumunta kami ng Palawan, hindi ko mahanap eh. So ayan, thank you so much po sa pag-invite sa akin at hope na inspire ko po kayo kahit medyo matagal yung slide ko. Sabi ko, hindi ako ready eh, 'di ba? Hindi ako ready. Pero yun nga, kailangan, kumbaga, bihira lang tayo maano, itodo na natin. So, yun lang po. God bless everyone. To God be the glory. Bye po!